Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo, at gagawin kong isang malaking bansa. Pagpapalain kita, at mababantog ang iyong pangalan, at magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. Ngunit kapag sinumpa ka, sila'y aking susumpain. Ang lahat ng mga bansa, pihong ako'y hihimukin, na tulad mong pinagpala, sila ay pagpapalain din." Sumunod nga si Abraham sa utos ng Panginoon. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Isinama niya ang kaniyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kaniyang mga alipin at kayamanan at nagtungo sa Kanaan. Nagtuloy siya sa isang banal na lugar sa Siquem, sa puno ng roble ng More. Nooy naroon pa ang mga Kananeyo. Napakita kay Abram ang Panginoon. Sinabi sa kanya, "Ito ang bayang ibibigay ko sa iyong lahi." At nagtayo si Abram ng dambana para sa Panginoon. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan, sa silangan ng Betel, at huminto sa pagitan nito at ng Hay. Nagtayo rin si roon ng dambana at sumamba sa Panginoon. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang nasa daan, ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinisimulan natin sa araw na ito ang pagbasa sa aklat ng Henesis tungkol kay Abraham. Kay Abraham nagsimula ang bayan ng Diyos, ang bayan ng Israel. Makikita natin ang pagiging masunuri ni Abraham sa Diyos at kung paano naman ginagabayan ng Diyos si Abraham. Ang mga tao at mga lahi sa panahong yon ay naniniwala sa maraming Diyos. Si Abraham ay katangi-tangi. Naniwala siya sa iisang Diyos lamang. At sumusunod siya sa mga directions ng iisang Diyos na kanyang kinikilala. Kaya nga si Abraham ay tinuturing na ama ng 3 monotheistic religions sa mundo natin ngayon. Ang Judaism, ang Christianity at ang Islam. Ang angkan ni Abraham ay galing sa Ur, na ngayon ay nasa Iraq. Mula sa Ur, ang pamilya ni Abraham ay pumunta sa Haran na ngayon ay nasa Syria. Doon sila tumigil. Ngunit si Abraham ay tinawag ng Diyos na iwanan ang Haran at ang kanyang angkan at pumunta sa lupain na ibibigay niya sa kanya. Ito ay ang lupain ng Kanaan na ngayon ay ang Palestina. Kahit na si Abraham ay matanda na at wala naman siyang alam ni kilala sa Kanaan, sumunod siya. Iniwan niya ang kanyang comfort zone at dala-dala ang kanyang asawang si Sarai at ang kanyang ari-arian at ang kanyang mga tauhan kasama si Lot na kanyang pamangkin. Sila ay pumunta sa Kanaan. Tinalunton nila ang lupaing ito. Pumunta siya sa Shechem, sa Bethel, at sa disyerto ng Negev.
Si Abraham ay isang pastol. Dahil dito, madali sa kanya at sa kanyang pamilya at mga kasama ang lumakbay sa iba't ibang lugar. Si Abraham ay kilala na ama ng pananampalataya kasi ang buhay niya ay isang buhay na ginagabayan ng kanyang pananampalataya. Dalawang katangian ng pananampalataya ni Abraham na makikita natin ngayon. Naniwala siya sa iisang Diyos lang, hindi tulad ng ibang mga tao sa paligid niya na may maraming mga Diyos. Hindi lang siya naniwala, sumunod siya sa directions na binibigay ng Diyos na ito sa kanya. Kahit matanda na siya, 75 years old na, panahon na mag-retire para sa atin, nagsisimula pa lang siya sa kanyang paglalakbay sa gabay ng Diyos niya. Tinaya ni Abraham ang buhay niya sa gabay ng salita ng Diyos sa kanya. Iniwan niya ang dati at ang kinasanayan niyang buhay doon sa Haran upang pumunta sa ipinangako pa lang sa kanya. Pangako pa lang, pinuntahan niya na. Itinaya niya ang kanyang sarili sa pangakong ito. Magandang tanungin ang ating sarili. Ano naman ang iniiwan natin dahil sa tayo ay sumusunod sa ating Diyos? Handa ba tayong iwanan ang ating comfort zone, ang ating kinaugalian para sumunod sa salita ng Diyos? Bigyan mo po ninyo kami, Panginoong Diyos, ng pananampalataya ni Abraham. Hindi lang po sapat na kilalanin ka namin. Hindi lang sapat na nanalig kami sa iyo. Sana sumunod din kami sa iyo. Bigyan mo kami ng kahandaan na iwanan ang kinagawian kung ito ay hinihingi mo sa amin.